Hey guys, welcome to the Creative Quad. So in this video, we are going to create this PayMaya website. So ito yung PayMaya website. Bibuild natin siya, no? Gamit yung WordPress. Okay? So try natin i-build. So first, gagawin ko is mag-install muna tayo ng WordPress sa local machine natin. Okay, so hit natin yung plus, create a new site, continue, and then let's name it PayMaya. Okay, and then let's continue. Preferred lang. And then let's make it admin. Password 1, 2, 3, 4. And then add site. So itong local website na to is can be accessible lang sa local machine mo. So hindi mo siya pwedeng i-share online kasi mag-view mo lang siya using your local machine. Okay, so install natin. Dina-download niya na yung WordPress script. And then once na na-add na or na-install na, yun, we can access our WP admin and our website. So click natin itong open WP admin. Okay, and then here admin, then yung password kanina 1, 2, 3, 4. Remember me. Okay. Okay. Okay, so first na gagawin natin is gagawa tayo ng page. Gagawa tayo ng page ng WordPress. PayMaya. Okay, and then publish natin. Okay. And then, mag-a-add tayo ng plugins for that. Kasi gagamit tayo ng WordPress page builder in order to replicate this type of layout or this design. So, yung ginagamit ko is breakdance builder. So, hanapin ko siya dito. Okay, andito siya. And eto, breakdance builder. Then, install ko siya ngayon. Okay, and then activate yung plugin. Then, finish setup. Okay. So, nakapag-create na tayo ng isang page, which is yung PayMaya. So, delete na natin itong privacy policy tsaka sample page. And then, punta tayo dito ngayon sa settings and then here sa reading. Okay? So, kailangan nating iset yung homepage na yon sa PayMaya. Okay? Then, let's save the changes. Kaya pag nag-visit tayo ng website, ng homepage, is ito yung create natin kanina na PayMaya web na page. Tingnan nyo ito. PayMaya. So, first na gagawin ko is pupunta ako dito sa hover ko to and then open PayMaya. Okay? And then, edit natin siya sa breakdance. Edit and breakdance. And then, bam. So, do you want to start a new template? No thanks. Kasi gagawin natin siya from scratch. Hindi tayo gagawa ng template. And then here, check natin ito. So, disregard muna natin itong header, no? Dito tayo magpo-focus sa, sa content niya. So, first na gagawin ko, mag-a-add ako ng section. Okay? Kasi yung section na to, ito yung mag-hold dito sa column na to, dito sa image, and then dito sa Okay? And then, download muna natin itong image na to. Okay? And then, ano yung color niya? So, check natin yung color niya. Pwede kayong mag-add ng add-ons dito, which is yung Colorzilla. Okay? And then, click nyo to, and then pick color from page, and then here, bam. Okay. Nakopy na siya sa clipboard. And then, section, punta tayo dito sa background, paste natin siya. Okay. So, yan na siya. And then, mag-add tayo ng dalawang column. Okay. So, click ko to, and then, columns. Then, dalawa. Okay. Tapos, dito sa column na to, ilalagay ko dito yung si Liza Soberano. Yan, dito. So, mag-click ko tong column, and then, mag-add ako dito ngayon. Click ko tong add, and then, click ko tong image. Kasi mag-add tayo ng image eh. Choose, then choose natin yung dinownload natin na image niya.
Here you go. Yun. Okay. And then, next, na gagawin natin, ito. Copy natin ito. So, anong font to siya? Pwede kayo mag-install ng font, which is what font. Okay? Para ma-identify nyo yung what font. So, pag click nyo yan, yan. So, Cerebri Sans Pro. Tingnan natin kung merong Cerebri Sans Pro dito sa, sa Google Fonts. Kasi, yung Breakdance Builder is integrated siya sa Google Fonts. Okay? So, first na gagawin natin, mag-add tayo ng heading. Kasi heading to siya kasi malaki siya. Okay? So, ibig sabihin, pag malaki yung text, heading siya. So, punta tayo dito ngayon sa element, add natin heading, and then, yun, get punk. Tapos, punta tayo dito ngayon, ito, typography, and then here sa font family, which is, yung Cerebri, boom, wala siya. Wala siya. So, let's make it enter na lang, enter. Ayun, enter, kasi medyo malapit siya sa enter na font. Okay? So, ano to siya? Anong font size? So, we need to identify the font size. Okay, so ano siya? 64 and line height 74. Okay. Wait. Okay, 64 yung font size niya. Punta tayo dito ngayon sa font size. Let's make it 64 and then line height 74. Ano yan? 74 pixels. Okay, so instead of custom, let's make it pixels. 74. Okay, and then, yeah, I guess okay na yan. Okay. Tapos, punta tayo ngayon dito. Ito, with the, okay, so mag-add ulit tayo ng another heading text. Okay, heading text. Add tayo ng heading text dito sa baba. Baba ng heading. Tapos, paste natin ito. Okay. Okay. So, in monthly user, so, taas natin to siya. Yun, okay. And then, identify natin kung ano yung font size niya. It's 36. Line height, 46. 36. Line height 46 pixels, let's make it pixels and 46. Yun. Okay. Ayun. Pero mapapansin nyo na yung sa baba niya is mas maliit siya. So, click natin yan. So, 28 lang siya. So, how can we do that? How can we isolate this? So, that's easy. Mag-add lang tayo dito ng code which is span class. Kasi kailangan natin lagyan ng identifier ito. Span class below text. Okay? Tapos i-close natin siya. Ayun, okay? So, close natin siya. So, span class, ibig sabihin span, ibig sabihin in-isolate natin yung in monthly active users na text. Tapos, ano siya? Anong attributes niya? Class. Ibig sabihin, nagbigay tayo ng identifier na below text. So, makita nyo yan. Copy natin itong below text. Ayan. Okay. And then, punta tayo dito ngayon sa 3 dot. And then, selectors. And then, paste natin dito siya sa selector. And then, let's add. Okay. Tapos, click natin ito. Ayan. Then here we have an option, different option to manipulate the changes sa letter. For example, size, typography, so on. So, ano yan? 28. Okay. So, hindi siya nag-manifest. Okay? Kasi mali yung natin. Selector. Okay. Kailangan muna natin lagyan ng dot. Okay? Kasi, ibig sabihin, pag class, mag-add tayo ng dot sa unahan. Paste natin siya. Below text. Okay? And then here, click na natin yan. So, we can make some changes. And let's make it 28 pam. Yun. Ayan. So, nakita mo? Ayun. Okay. And then, yung ano niya, yung font weight niya should be maliit. Dapat 10. So, mag-ano tayo dito. Weight, let's make it 500. No. 600. Try natin.
Yeah, 600. Okay? And then, the next is itong button na to, yung Start Banking. Okay? So, mag-add tayo ulit ng button. Dito. So, papasok natin siya sa column. And then, mag-add tayo ng button. Saan yung button? Yun, okay. So, yung button niya is malayong malayo dito. So, ano to siya? Yung size niya, 20. Okay, so, click natin itong style na to, button. And then here, primary, second code, let's make it custom. And then, bam, yan, itim na siya. Okay, okay na yung background niya. And then, yung typography niya, change lang natin siya into 20. 20. Okay, tama ba? Yeah, 20. Tapos, weight niya should be 600. Tama ba? Okay. And then, start banking. Copy natin ito. Start banking. Then, paste ko siya dito. Bam. And then, ano yung color niya? Identify muna natin yung color niya. Ayan. Custom. Then, yung typography, color should be like this. F1, F1, F1 na. Hindi siya F1. So, ito yung color niya. Pick tayo ng color. Ayan. Bam. Okay. Tapos, kailangan natin identify yung padding niya or yung spacing, top, bottom, left, and right. So, pwede kang gumamit ng itong add-on na to, page ruler. Ayan. And then, sukatin natin. So, ilan yung width niya? 60. Okay. So, 60 siya. And then, itong top, nasa 25. Okay. 60, 25. Punta tayo dito ngayon sa, ayan, costume, size, and then, sa size, we have an option, different option, small, default, large. Pag ginawa nating large, ganyan, so ganyan siya. So, we need to specify a custom padding, okay? So, let's make it 25. Tapos, left and right, 60. Okay, and then, ano niya? Yung radius. Eyeball na lang natin. Let's estimate that. Yung radius niya should be, 20. Okay. So, punta tayo dito sa corners in order to set the radius. We can make it round, square, but we need to make it custom. Kasi iba yung ano niya, hindi siya round. So, let's make it 30. No. Make it 20. Yun. Ayun. Nice. Okay. So, kung mapapansin nyo, merong ano dito, merong spacing. So, ilan yung spacing niya? So, identify natin yung spacing niya. Click natin itong ruler. Page ruler. And then, estimate natin siya. Height is 30. So, mag-add tayo ng gap. Okay. So, punta tayo, save muna natin ito. Okay. And then, punta tayo dito ngayon sa structure. So, mag-add tayo ng gap dun sa parent container. What I mean by parent container is kung ano yung nag-hold sa heading na to and then sa button. Okay? So, click natin itong column. Okay? Click natin itong column. Then, punta tayo dito sa layout and then mag-add tayo ng gap. Okay. So, pag nag-add tayo ng gap na 30, bam! Okay. So, nagkaroon sila ng spacing. Okay. Pero may problema kasi dapat itong width tsaka bank, magka-dikit to siya. So, hindi ito dapat sila na magkaroon ng spacing or gap each one. Okay, so anong gagawin natin? The best approach for that is mag-add tayo ng div. Okay, kasi i-group natin itong get bank at saka ito. So, punta tayo dito ngayon sa div, tapos lagay natin siya sa taas ng get bank. Okay, so bakit ako nag-add ng div? Okay,
So, nag-add ako ng div kasi ilalagay ko dito, i-group ko dito yung yung dalawang heading. Ayan, bam. Kaya, nung nag-add ako, nag-add ako ng 30. Etong div na to, grinop ko siya dyan, hindi siya na sama. Okay, so ito lang yung div na to, which is group nito at saka itong button na sama. Okay, so gets? Ayan. Okay, so, yun. Okay, tama naman siya. And then, parang nasa gitna siya, Naka-float siya sa middle. So, again, target natin yung column or yung parent container na nag-hold sa div na to and then sa button na to in order to make changes or to position them. So, click ko tong column and then punta tayo dito sa vertical align. Let's make it middle. Bam! Yun, nasa middle na siya. Okay. Okay, so, pero may problema kasi itong si Liza Soberano is naka-float. Meron siyang dito. Kasi dito, wala siya. Nakasagad siya. So, what can we do here is tatanggalin natin yung padding ng section. Kasi by default, yung padding ng section is meron siyang 90 pixels na spacing. So, click ko tong section and then punta ako dito ngayon sa spacing. Then, eto, pag ginawa ko tong 0, tingnan nyo yung mangyayari. Bam! Yun. So, mawawala yung padding niya. Okay? So, nagkaroon lang siya ng padding dito sa taas. Kasi pag ginawa kong 0 yung sa taas, bam! Yun. Mawawala ng padding. So, we don't want that to happen kasi kailangan natin ng spacing sa taas. Kaya yun. Okay? Okay. Okay. So, hindi pala natin kailangan ng spacing sa taas kasi si Liza Soberano, konti lang yung spacing niya dito. Okay. So, try natin eliminate the spacing. Bam. Okay. Yun. And then, siguro, lakihan na lang natin itong image na to. Try natin lakihan. Let's make it 600. Oh, okay. So, hindi na siya pwedeng lakihan kasi magdedepende siya sa column. Okay? So, itong column na to, pwede natin siyang i-adjust. Yan. Okay? And then, pag sinave natin siya, let's try to view sa front end. So, save natin siya and then click ko to and then, pwede nyo itong i-drag dito sa browser para hindi na to ma-close. Yan. And then, bam! Eto na siya. Okay. Okay. And then, pero, parang malaki itong kung kukumpara siya dito, parang malaki itong si okay. Kasi masyado siyang masyadong nandito, dapat nandito si Liza at saka nandito yung Okay, so try natin, no? Try natin siya. Itong image na to, itong column, let's make it layout and then align left. Align left. Naka-align na siya. Okay. Okay. So, pwede natin gawin is adjust natin yan dito. Okay. And then, pwede tayo mag-add ng padding siguro. Let's make it 20 or 30. Yeah. Yes. Pwede. Pwede. Okay. And then, okay. So, mag-add tayo ngayon ng spacing ng height or spacing dito sa column na to. So, punta tayo dito ngayon sa spacing. Yung padding. Pwede tayo mag-add ng let's say 90. Yun, 90. Pero nag-float siya. Okay. Tanggalin natin siya ngayon. Okay. Okay. Kailangan lang natin na isagad siya dito sa gilid. So, punta tayo dito ngayon sa global settings. Container, kasi yung container, ito yung container niya dito. Okay? Kasi dapat nakasagad siya. Hindi siya sagad. Yung lang. Kasi parang nasa gitna siya. So, punta ako dito ngayon sa section. Okay, and then,
By default, yung container width niya is 1.1. So, let's make it 1.2. Yun. So, ginawa ko siyang 1.2. And then, refresh natin. Bam! Yun. Okay. So, try natin gawing gawin natin 1.8. No, 1.8. Hindi siya 1. Let's make it, gawin natin siyang 1.4. Okay. So, pag ginawa natin siyang 1.4, bam! Yun. Okay. So, nakuha na natin. Na-replicate na natin siya. So, 1.4 pala yung niya. Yung width. Okay. Hindi. Try natin gawing 1.5. Yeah. Okay. Yun. Okay. So, 1.5 siya. Okay. So, next na gagawin natin itong section na ito. Ito. Okay. So, again, identify natin itong font size. It's, but 16. Malaki to eh. Okay. So, hindi accurate yung no? So, gagawin natin is, add muna tayo ng section, of course. Always add section kasi itong section na to, ito yung mag-wrap sa mga elements. So, let's make it dark. Ano to? Kulay nito. Natin yung color. Then, add natin siya dito. Bam! And then, mag-add tayo ng itong text na to. Meet your new... Oops! Ayan. Okay. Tapos, add natin siya dito. Add tayo ng heading. Okay. Then, paste natin siya dito. Okay, so let's identify the tag. So, it should be H2. Okay, kasi ito yung H1. So, identify natin muna yung tags H1. Okay, then yan. Let's make it, gawin natin siyang green. Ito, gawin natin siyang green color. Okay, and then, lakihan natin siya. Eyeball na lang natin. Ganyan ba? Or mas malaki? Let's make it 75. Yeah. Okay. And then, let's make it center align. Okay. Meet your all new, all-in-one. Okay. Yun. Okay. So, gigitnaan natin siya kasi right now is nasa gilid siya. Naka-left align siya. So, click ko tong section. Again, target the parent container in order to manipulate the placement of the yung mga chat elements. So, punta tayo dito sa layout and then here sa align, bam. Okay. So, nasa gitna na siya. And then, next na gagawin natin is ito. Yan. Kailangan natin to. So, download ko siya. Batch. Save. Okay, gumagamit ako ng special software para ma-download. So, saan siya dito? SVG kasi ito eh. It's SVG file. Try na lang natin ito. So, let's assume na ito siya. So, batch download. Export ko to siya. Okay. So, nandito siya ngayon sa nandito na siya. Then, pwede kong gawin is, itong heading na to, gusto ko siyang i-wrap, i-group ko siya sa div. Okay. So, makikita niyo kung bakit ko ginawa to. Okay. So, yan. So, lagay ko siya dito sa loob ng div na yan. Okay. And then, sa loob ng div na to, okay, yan, itong div na to, dito ko ilalagay yung image, yung SVG file. So, image, and then, tingnan natin yung SVG. Okay, pero ang problema kasi hindi tayo pwede mag-add ng SVG. Okay, kasi kailangan natin i-set dun sa backend natin yung yung option na pwede tayo mag-add ng SVG. Okay, so settings. Nandito siya sa settings and then advanced. Okay, ito sa advanced siya. And then allow natin siya. Enable
And then, let's save the changes. Okay? And then, pwede na natin siyang ilagay. Okay. So, kailangan po natin siyang refresh. So, refresh natin siya. Okay. And then here, click ito, choose image, and then, upload natin siya. Then, bam, ito na, pwede na siya. Then, let's choose, bam, okay, so ito siya. So, how can we position this dito? Okay, so, ang gagawin natin, gagamit tayo ng position absolute. Okay, so, click natin itong image na to, and then, punta tayo dito ngayon sa, itong cog icon na to. Or, pwede naman tayong pumunta dito, no? Yan, advanced, wrapper, layout, advanced, position absolute. Pero ang dami niyan. So, hindi natin gagawin yan kasi magmumukha tayong tanga niyan. So, click natin ito cog icon na to, and then search, and then let's make it position. Okay, and then position. Let's make it absolute. Bam, okay. So, yun, nang ginawa natin siyang absolute, pumunta siya dito. Okay? So, dapat lalagay natin siya dito. Yan. So, by default, nandyan siya mapupunta. So, set natin yung right, itong right. Okay? So, pag nag-add ako ng 0 dito, bam, ano nangyari? Yan. So, napunta siya dyan. Kasi, in-specify na natin na dapat yung right niya should be 0. So, pag 0, ibig sabihin, wala siyang spacing dito. So, dito siya magpa-float. Dyan siya pupunta. So, tingnan natin yon. Okay? So, dapat nandito siya sa new. So, adjust natin siya. So, right, let's make it right 300 or yeah, 300, no, 100, 150. Okay, tama naman siya, 150. Or let's make it 130, and then yung bottom niyan, add natin ng another pixels value para umangat siya o tumaas siya. Okay, let's make it no. Bottom, yung top na pag nag-add ako ng top dito, okay, pwede ako mag-negative value dito, negative 20, yeah, negative 30, yeah, pwede na siguro yan. At least, nalaman na natin kung paano siya i-position dyan. Okay, so yan siya. Okay, so itong, ano na to, itong image na to, pwede ko siyang i-Photoshop talaga, no? So, punta tayo dito ngayon sa image, and then sa effects, and then dito sa filters, filter items, pwede ko siyang dito. Let's say brightness, amount, bam. So, ginawa ko siyang white. Yan. Okay. Then, save natin siya. Tingnan natin yung front end niya. Okay, so ito na siya. Ooh, nice. Okay. Tapos, mag-add tayo ng 4 na column dyan. So, mag-add tayo ng 4 na column. So, target ko yung section. Target ko muna yung section, no? Okay. Kasi, dito sa section na to, mag-add ako ng, what? Hindi column. Hindi column yung gagamitin ko dyan. Kundi grid. Okay? Kasi, grid is a powerful na powerful elements if you are going to create equal cards. Okay, so makita nyo yan ngayon. Okay, so etong grid na to, pag nag-add ako dito ng ito yung gagawin natin kasi, di ba? Yan. So pag nag-add ako ng div, okay, so add tayo ng div 1, 2, 3, and 4. Ayun. So, nag-add ako ng div dito. So, bakit? Nung nag-add ako ng div, alam niya na kagad na 4. Okay? Kasi, by default, yung grid na to, pag click ko to, ang grid, punta tayo dito sa grid, naka-items per row siya 3. So, pwede natin siyang iset sa 2, pwede natin siyang iset sa 5, pwede natin siyang iset sa 3. Okay? So, let's make it set sa 4. Okay? Kasi yun yung kailangan natin. Okay. And then, sa div na to, mag-add tayo ng mga elements. Ano yung mga element na yon? Ito, yan yung. So,
download na natin itong mga to. Okay. Okay, yun. And then, identify natin kung ano yung font size ng mga to. 36. Tapos ito, 18. Okay? So, gagawa tayo ng ano. Okay, so papasok natin siya dito. Ano yung una? Which is yung image. So, click ko tong image. And then, upload na natin yung 4 na yun para hindi na tayo mag-upload pa isa-isa. Okay. So, yan. Percentage. Ito siya. Choose. Okay. And then, ano yung text? Transfer. Add natin siya dyan. Heading. Let's make it H3. Okay. Tapos yung typography color niya should be green. Okay. So, kung ayaw nyo ng balik-balikan, pwede nyo yung ilagay dito siya sa plus. Yan. Save global color. Then, save. Then, bam. So, nandito na siya. Ay, iba pala. So, white pala yung na. So, ayan. Tapos, plus, green, save. Okay. So, yan. And then, mag-add tayo ngayon ng text. 18 to siya. Tapos ito, 36. 36. Tapos mag-add tayo ulit ng ng text dito sa div na yan. Okay. And then, size. Let's make it white. And let's make it 18. Okay. Ano yung niya? Line height. So, yung line height niya is 46 pixel. Advance. And then, punta tayo dito sa pixels. Line height should be 46. Ano niya? Ang laki ng line height niya. Babaan natin siya. Gawin natin 36. So, pag 36 natin siya, or 26, 36 na lang. Okay. Or let's make it 30. Yan. Okay. Tapos naka siya? Naka center align. Okay. Yan. Tapos okay. So right now, itong div na to is naka siya? Naka left align siya. So layout and then let's make it middle. Bam. Kaya ganyan siya. Okay. Okay, so let's identify the size of this. Okay, so siya? 40 or let's make it 30 na lang. Okay, so pwede natin gawin is mag-add tayo ng margin top dito sa text na to. Spacing margin top which is 30 or let's make it 25. Okay, 25. Okay. So, eto na, nagawa na natin yung isang card. Okay, pero pwede na nating i-duplicate to. So, pwede nating tanggalin itong div na to. Itong mga to. Okay? Tapos, i-duplicate na lang natin itong div na to. Kasi pag dinuplicate natin siya, pwede na nating ibahin yung mga text niya. Ito. So, ibahin na natin siya. So, ano yan? Okay. Yung check mark. Yan. Tapos, yung isa, transfer, ano ba yung transfer dito? Ito. Tapos itong okay. Hindi. At tsaka ano. Tsaka ito. Yan. Okay. And then, ano ba yan? Shop personalize.
And then, itong isa is easy to start. Easy to start. Okay, and then save natin siya. Yun. Bam! Ito na siya. Okay. Okay. So, ito na siya, no? Pero, yung problema natin dito is sagad siya, nakasagad siya, tapos wala siyang spacing dito. So, kailangan natin lagyan ng spacing dito. So, identify natin yung spacing niya. Ilan yung spacing niya? It's 100. Well, let's make it 100 na lang. Okay. So, in order to add a spacing, again, in order to add the spacing, mag-add tayo ng gap. So, pag nag-add tayo ng gap, always make sure na i-target natin yung what? Yung parent container or nag-hold dito sa mga div na to. Div at saka dito sa grid. Okay. So, ano yun? It's section. Then, here sa layout, let's make it 100. Let's say 80 na lang. 80. Yan. Okay. Then, save natin siya. Okay. Yun. Okay. Pero mapapansin nyo, sagad siya. Okay. Sasagad siya dito. Pwede natin gawin kasi dito, sinagad natin kasi siya sinagad, okay. Kasi, ito, sinagad natin siya globally. Okay. So, sa global settings, ilan yon 1.5. Pwede natin gawin is, tanggalin na lang natin ito kasi naapektuhan lahat. Pati ito, kasi save natin siya, no? Tinanggal ko yon yung global settings na yon. Ayan. So, yon hindi ito naapektuhan. Yan, no? Hindi siya naapektuhan. Pero, ito naapektuhan. Pero, we don't want to happen na this one is kasi ito lang naman yung gusto nating isagad dyan. Okay? Yan lang naman eh. So, pwede natin gawin is itong kay Liza, itong section na to. Punta tayo dito sa size and then yung width niya. Let's make it full. Okay? So, pag finol natin siya, save. And then, punta tayo ngayon dito. Then, bam! Yun. Full container na siya. Ayun. So, yun. Okay? So, wag tayong dito, mag-add ng global settings unless kung yun yung settings na gusto mong mag-reflect sa lahat ng section or pages. Okay? And then, siguro, sa section na to, kasi by default, 1-1 yung niya. 1-1 yung niya dito. So, masyado siyang dikit. And we don't want that to happen. Siguro, mga try natin ito para ma-identify natin yung niya. Sukatin natin yung niya. Yung width. It's now 1-2. Nasa 1-2 siya. Okay. So, sweet spot yon 1-2. Then, save natin siya. And then, bam! Yun. 1-2. Ayan nasa 1-2 siya. Tama. Okay, so yan. Then, mag-add tayo dito ng add more na button. Okay. Sa button na yan. Button ba to? Ay, hindi siya button. Button pala siya. Okay, sorry. So, button siya. So, pwede natin gawin is mag-add tayo dito ngayon sa baba niya. Section. Okay. So, tingnan muna natin ito. No? So, we have div. Ito siya. And we have grid. Okay. So, sa baba ng grid, doon natin siya ilalagay. Wag sa sa loob ng grid. Kasi pag sa loob ng grid, magkakaroon siya ng another column dyan. So, punta tayo ngayon sa section. Add natin siya dyan. So, yun? Button. Okay. No. Hindi siya button. Let's make it wrapper. Wrapper link. Yun. So, makita niyo yan bakit. Wrapper link. Kasi dito natin ilalagay yung add more na So, ito. Duplicate na lang natin siya. Yan. Click natin ito. Then, lagay natin siya dyan. Tapos, pangalanan natin siya ng and more. Tama ba yung yeah. Then, let's make it white. Tapos, litan lang natin siya ng konti. 32. Yeah. Okay? And then, sa loob ng wrapper na to, itong wrapper link na to, dito ko ilalagay yung what? Yung ito. Saan yun?
Ito, yan. So, ano ba yon? Andito ba yon sa ano? Try natin, no, kung eto siya, yun. Ito. Batch download. Tapos, export ko siya sa computer ko. Oops, file exists, sabi niya. So, overwrite natin siya. Okay. Okay. And then, mag-add tayo dito sa wrapper link na to. Inside wrapper link, mag-add tayo ng SVG file or yung image na yon. So, click natin ito. And then here, choose upload file. Let's make that desktop. And then, ito siya. Ito siya. Yan. Then, bam. So, yan. So, nasa baba siya ng and more. Okay. Tingnan natin. Yun. Okay. Pixel perfect. Okay. So, kailangan lang siguro natin is mag-add tayo ng gap dito sa wrapper link na to. Okay. Layout and then gap. Let's make it 5 or 6 or 10. Yeah, yun. Okay. And then, dito sa wrapper link na to, ayan, sa wrapper link na yan, pwede tayo mag-add ng link. So, yan. So, yun. Dito tayo pwede mag-add ng link na yun. So, try natin na i-add yung link na to. So, copy natin itong link na to. Then, copy natin yan. User guide link. And then, paste natin siya dito. Okay. Save natin siya. Okay, yun. Nice. Check natin. So, ito siya, no? Bam! Woohoo! Click ko to. Then, yun. Mapupunta siya doon. Okay. Tapos, next na gagawin natin, adjust muna natin siya. Kasi, hindi siya masyado sagad kasi dito. Okay. So, what we can do here, kasi nag-specify na tayo dito sa gap niya ng 30 ng 80. Okay. So, pwede natin gawin is kasi naapektuhan na din ito kaya nag-push down siya. Okay. So, i-group natin itong grid na to tsaka yung div. Okay, para hindi madamay si wrapper link. Okay. So, section, add ako ng div. Tapos yung div na to, ilalagay ko sa loob niya dito. Pati yung grid. Ayan. Okay. Tapos, layout, middle. And then, dito ako mag-add ng 80. Yeah. 80 na Tapos, dito sa section na to, instead of 80, gagawin ko lang siyang 30. Ayun. Okay. So, ano nangyari doon? So, etong div na to, sa taas, we have etong div na to and then yung grid na to. Yan. So, in-isolate ko sila. Kaya dito lang ako nag-add ng spacing or gap na 80 para hindi na madamay itong wrapper. So, sa section na to, dito ako nag-add ng 30, which is ito siya. Ito, yan. Okay? So, yun. Very nice. Okay. So, yun. Yun lang. Yan yung yun yung structure. Yung kung paano natin i-structure yung website. Okay. So, yan. Kasi pag ginawa ko to, itong, aabutin tayo ng ilang oras. So, maybe in part 2, gagawin ko to mga to. So that, malaman mo kung paano mag-layout ng ganitong type of design. Okay? So, see you sa part 2 ng video na to. Thank you so much.